Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Alas 5 ng umaga. Tinapos ni Elaine ang pag-inom niya ng kape. Saglit pa at nasa labas na siya ng apartment. Pupunta na siya sa kanilang pwesto ng prutas. Papalitan niya si Aling Inyang doon na kagabi ay kasamang bumiyahe ng prutas sa Divisoria. Mahigit 1 buwan na mula nang sila ay magsimulang magtinda ng prutas dito sa palengke. "Oh, Elaine, nariyan ka na pala," masiglang sabi ni Aling Inyang nang makalapit si Elaine. "Magkape kayo," sabi ni Elaine na iniabot ang hawak na isang basong kapeng may gatas. "Anong oras ho kayo dumating kanina?" "Mga bandang alas 3, anang matanda na humigop agad ng kape. Hindi muna kayo umuwi at ginising ako. Sana'y nakapagpahinga agad kayo." "Ganoon din iyon." Ano ba ang pinamili ninyo?" "Ito, 3 kahong mansanas, 2 kahong ubas. Pongkan. At saka yan, lansones, 4 na kaing. May lychees. Hindi na ako bumili ng sunkist. Dapat lang, ito at may natitira pa tayo. Matumal kasi ang sunkist. Talo ng pongkan. Meron ding rambutan. Hayaan na ninyo ako dito. Ako na ho ang mag-aayos ng lahat ng iyan," ani Elaine. "Magpahinga na kayo." "Teka at ibibigay ko muna sa iyo ang presyo ng mga iyan," sabi ni Aling Inyang. Sadyang nasa pagtitinda ng prutas ang kapalaran nila ni Aling Inyang. Madali silang nakakuha ng pwesto dito sa palengke. Talagang pwesto o market stall. Hindi pwestong bangketa lamang. Natuklasan nila na magandang hanap buhay ang pagtitinda ng prutas. Masasabing malakas din ang kita. Basta masipag at matyaga. Dito nila kinukuha ang lahat nilang panggastos sa araw-araw. At nakakaipon pa sila. Ngayon pa lamang ay marami ng pinaplano si Elaine. Nakatuon ang kanyang isip kung paano sila unlad. Lagi sa isip niya, sa susunod na mga panahon ay hindi lamang pagtitinda ng prutas ang pagkakakitaan nila ni Aling Inyang. "Magandang umaga, Elaine." "Ang aga mong mamalengke," may ngiting sabi ni Elaine. Umiti rin ang lalaki. Kabataan pa ito. Maaaring nasa edad 24 lamang. Guwapo. "Hindi naman talaga ako mamamalengke. Sinadya ko lang itong pwesto ninyo dahil bibili ako ng lychees." "Lychees? Ilang kilo?" "1 lang. Para sa akin lang. Para may nakakain ako habang nagbabantay sa video shop." "Bakit 1 kilo lang? Hanggang gabi bukas ang video shop ninyo ah." "Oo nga pala, gustuhin mo ng 2 kilo," natatawang sabi ng lalaki. "Oy Arman, ano ang binibili mo?" "Aling Inyang." "Pabili po ng lychees." Galing sa apartment si Aling Inyang. "Lychees ba? Ang akala ko dinadalaw mo lamang si Elaine," pabirong sabi ni Aling Inyang. "Hindi po. Ayokong makaabala. Talaga pong lychees lang ang dahilan ng pagpunta ko rito," ani Arman na medyo pinamulahan ng pisngi. "Eto na, Arman," sabi ni Elaine. Iniabot niya kay Arman ang 2 kilong lychees na nakalagay sa isang plastic bag. "Salamat." "Magkano?" "Ay Arman, mahal ngayon ang lychees." "Naku, kung bakit ayaw nang bumaba ang mga bilihin ngayon," sabad ni Aling Inyang. 150 1 kilo, Arman," sabi ni Elaine. Dumukot ng pera sa bulsa ng pantalong maong si Arman. Iniabot kay Elaine ang 300 pisong papel. "Salamat," ani Elaine. "Matamis ba ito?" "Oo naman." "Kasintamis ba ng ngiti mo?" "Mas matamis ang ngiti ng dalaga ko dyan, Arman," natatawang sabad ni Aling Inyang. "Dadalaw ako sa inyo mamayang gabi, Elaine." "Ikaw ang bahala." "Aling Inyang, dadalaw ako sa inyo mamayang gabi, pwede po ba?" "Kung pinapayagan ka ni Elaine, bakit naman ako tututol, anang matanda?" "Salamat," ani Arman. "Elaine, salamat. Huwag ka namang matutulog ng maaga mamaya. Kung darating ka ng maaga. Pero kung magpapagabi ka ng husto, tutulugan talaga kita," natatawang sabi ni Elaine. "Hayaan mo, hindi kita pupuyatin." "Aling Inyang, aalis na po ako."
Talagang inaaraw-araw ka na ni Arman, Elaine, ani Aling Inyang nang makalayo na si Arman. Hayaan ninyo siya. Buti nga at tuwing umaga ay maisukit tayong hindi pumapalya sa pagbili sa atin ng prutas. Paano, may iwan muna kita rito. Pero uwi kayo agad bago magtanghalian, ani Elaine. Oo naman. May pupuntahan nga si Aling Inyang. May papasyalan. May tatanawin sa tamang termino ng dahilan kung bakit aalis ngayong araw na ito ng linggo si Aling Inyang. Ikalawang beses na ito. Inabala ni Elaine ang sarili sa pagbabantay sa kanilang paninda. Nalilibang naman si Elaine sa hanap buhay nilang ito. Bagamat kahit nalilibang siya ay hindi naman maibsan ang kalungkutang lagi na ay kanyang nadarama. Kaya nang may lalaking nagnais makipagkaibigan sa kanya ay hindi niya hinadlangan. Tulad ni Arman. Guwapo. May pinag-aralan. At mula rin naman sa pamilyang may kaya sa buhay si Arman. Mabait at magalang. Pero si Arman, tulad ng iba pa, ay ginawa lamang dahilan ang pakikipagkaibigan. Upang maligawan siya. Pinahintulutan naman ni Elaine si Arman na ligawan siya. Pati ang iba pa na ganoon din ang hangarin sa kanya. Pero ang turing niya kay Arman at sa iba pa ay bilang kaibigan lamang. Kahit pa nililigawan na siya. Kumusta na ba ang panliligaw ni Arman sa iyo? Tanong agad ni Aling Inyang nang makaalis si Arman. 10:00 ng gabi. Ganoon pa rin, kaswa na sagot ni Elaine. Anong ganoon pa rin? Wala. Wala. Anong wala? Wala. Ibig sabihin wala talaga, natawang sagot ni Elaine. Ganyan din ang sinasabi mo kapag ang kinukumusta ko sa iyo ay yung ibang manliligaw mo. Talaga ganoon. Hindi ko naman maaaring isubo ang sarili ko sa sinuman sa kanila. Mas mahirap naman ang ganoon. Hindi ka ba naman nahihirapan yan? Tanong pa ni Aling Inyang. Nahihirapan? Ano nang ibig ninyong sabihin? Sa edad mong iyan ba ay naranasan mo na ang umibig? Hindi agad nakasagot si Elaine. Alam naman ninyong ngayon lang ako nagsimulang tumanggap ng manliligaw. Mahinang nulas sa bibig ni Elaine nang magawa niyang makapagsalita. Bakit pa biglang-bigla ay dyan ninyo dinala ang usapan? Wala naman. Imposible kasi kung ang isasagot mo sa akin ay wala pang lalaking nakapagpatibok sa puso mo. Hindi porket hindi ka nagpapaligaw noon wala ka ng itinanging lalaki. Nasasabi ko iyan dahil ang ganyang bagay ay normal lamang na dinaranas ng babae. Na kahit sa murang gulang ay nagkakaroon na ng tinatawag na crush, hindi ba naman? Crush. Maaari dinanas ko iyon, syempre, mabilis na sagot ni Elaine. Noong teenager ako. Pag-ibig wala. Muling natilihan si Elaine. Wala siyang maisagot. Nagkibit siya ng balikat. Sa bagay ay bakit ko pa ba pagtatakhan? Kilalang kilala naman kita. Wala kang naging kasintahan. Pero alam mo, Elaine, sa edad mo ngayon, kung may lalaking darating na karapat-dapat para sa iyo at siyang makakapagpaibig sa iyo, ay huwag kang mag-atubiling pakinggan at sundin ang ibubulong ng damdamin mo, ani Aling Inyang. Hindi kumibo si Elaine. Hindi sa ibinubuyo kita, Elaine. Pero sabi nga, mas mabuti na ang umibig at mabigo kaysa naman hindi na makaranas pang umibig at ibigin. Si Nana Inyang, usal ni Elaine. Iba kasi ang pansin ko sa iyo. Tumanggap ka nga ng manliligaw pero parang balewala lang sa iyo. Hindi mo binibigyan ng importansya. Hindi mo pinapahalagahan. Kumbaga, nagbukas ka ng daan para may makalapit sa iyo. Pero hindi ka nila mahahawakan o mahihipo. Dahil hindi sila maaaring makatuloy hanggang sa tabi mo. Hanggang doon lamang sila sa abot tanaw ka, dahil bukas man ang daan ay may nakaharang namang imbisible na pader sa dulo niyon. Makakalapit pero hindi makakapasok. Nakuha mo ang ibig kong sabihin? Bakit naman ninyo nasabing? Kilalang kilala kita, hindi ba, ani Aling Inyang? Kahit isubsob mo ang ulo mo sa ating hanap buhay at kahit pilit mong nililibang ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtanggap mo ng manliligaw, ay hindi na naglaho ang kalungkutan sa mga mata mo. Ang ayaw niyang palayaing pagdurusa sa puso niya, nakikita at nadarama ba ni Nana Inyang? Sumundot sa isip ni Elaine. Kilalang kilala kita. Kaya alam kong ang kalungkutang iyan sa mga mata mo ay nagsimula lamang sumungao noong lisanin natin ang bahay ng iyong Ninang Rosa na ngayon ay pag-aari na ni Mr. Vergara. Muli, natilihan si Elaine. Parang sumikdo ang kanyang dibdib sa pagkarinig sa pangalang iyon. Ngunit nakaisip siya ng depensa.
Tulad ninyo, masyado ring masakit sa akin ang lisanin ang bahay na iyon, ani Elaine. Masakit at kaya kong unawain iyan. Dahil pareho lang tayo, ani Aling Inyang. Pero hindi sapat upang mamahay ang lungkot sa mga mata mo. Walang maisagot si Elaine. Matanda na ako, Elaine. Tayong dalawa lamang ang magkapamilya sa mundong ito. Anak kita. Ina mo ako. Ayaw kong patuloy na nakikita at nadarama na may inaalagaan kang sakit sa kalooban. Umiling si Elaine. Wala po, Anya. Mabuti kung ganoon, ani Aling Inyang. At wala kayong dapat na ipag-alala sa akin, dugtong ni Elaine. Maiba ako, ani Aling Inyang. Kasama pa ba sa mga mitiin mo ngayon ang noon ay masidhi mong kahilingang sana idumating ang araw na tayo pa rin ang magmay-ari ng bahay na iyon? Ang bahay na iyon. Mahalaga sa kanya ang bahay na iyon. Ngunit, si Mr. Malas, si Virgil Vergara ang nagmamay-ari ng bahay na iyon. Pati na ang babaeng iyon kung nagpakasal na sila. Muli may gumuhit na kirot sa kanyang dibdib. Kirot na nanungaw sa kanyang mga mata. Bumakas sa kanyang mukha. Bumuntong hininga muna si Elaine bago sinagot ang katanungan ni Aling Inyang. Hindi na, Nana Inyang, Anya. Kinalimutan ko na ang pangarap na iyon. Hindi ko na nanaisin pang mapasa atin ang bahay na iyon. Hindi na kailanman. Kung magkakapera tayo sa darating na panahon, magpapagawa tayo ng bahay na masasabing mula sa ating pagsisikap. Marahang tumango si Aling Inyang. Hinawakan ang kamay ni Elaine. Pinisil iyon. Tanda na naunawaan nito ang damdamin ni Elaine. Magpapahinga na ako, Nana Inyang, sabi ni Elaine. Ngunit bago nakalapit si Elaine sa nag-iisang kwarto ng apartment na kanilang pinagsasaluhan ay muling nangusap si Aling Inyang. Tinawag nito si Elaine. Bakit Aling Inyang? Ani Elaine nang lingunin si Aling Inyang. Pang-aarok at pagtumbok sa sentro ng emosyon ni Elaine ang sasabihin ni Aling Inyang. Halimbawa lang. Na iba na ang nagmamay-ari ng bahay na iyon, hindi na si Mr. Vergara. Napamaang si Elaine. Lumakad siya pabalik sa kinaroroonan ni Aling Inyang. Ano ang ibig ninyong sabihin? Nulas na tanong sa bibig ni Elaine nang makalapit siya kay Aling Inyang. Paano kung dumating ang panahon na ipagbili ng bagong nagmamay-ari ang bahay na iyon? Magkaka-interes ka pa kayang mabili iyon upang mapasa atin at makabalik tayo roon? Umupo muna si Elaine sa tabi ni Aling Inyang. Pakiramdam niya ay nanlalambot siya. Namasyal kayo roon kanina, ani Elaine. Nagpaalam ako sa iyo, hindi ba? At natuklasan ninyong naipagbili na sa iba ang bahay. Parang nagkaroon ng bikig sa lalamunan si Elaine. May nakausap kayong tao roon? Tumango si Aling Inyang. Oo, maaaring kasing gulang mo rin siya. Babae rin. Kapatid daw siya ng bagong nagmamay-ari ng bahay. Saglit akong nakipag-usap. At nabanggit sa akin na ibebenta rin daw ng kapatid niya ang bahay. Dahil ganoon daw ang talagang negosyo ng kapatid niya. Magpapasalin-salin na lamang sa kung kani-kanino ang pagmamay-ari ng bahay. Maglalaho ng tuluyan ang maraming alaalang pinagsaluhan nila ng kanyang ninang Rosa doon. Pati ng kanyang nanay. At si Nana Inyang. Pati ang katotohanang minsan ay nalipat sa isang lalaki ang pagmamay-ari niyon. Ang lalaking tinagurian niyang malas sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ay may pinukaw, may ginising na espesyal na damdamin sa puso niya. Sana may pera na tayo. Sana kung tatama lamang ako, tayo, sa loto. Hindi ko hahayaang magpasalin-salin sa kung kani-kanino ang bahay na iyon, marahan, mahina ngunit may daing sabi ni Elaine. Tama ang kutob ni Aling Inyang. Kitam, anang utak ng matanda. Hindi ang paglisan nila sa bahay na iyon ang sanhi ng ayaw maglahong kalungkutan sa mga mata ni Elaine. Manapay ang mismong nagmamay-ari ng bahay na iyon ngayon. Maya-maya ay tumindig na si Elaine. Lumakad at pumasok sa kwartong ni Gaputok ay walang iniwang salita kay Aling Inyang. Nagsinungaling si Aling Inyang kay Elaine. Ngunit hindi muna niya itutuwid ang kasinungalingang iyon. Wala siyang babanggitin kay Elaine. Hahayaan niyang ito ang makatuklas na ang kaligayahan tulad ng kabiguan ay dumarating sa buhay ng isang tao sa isang natatanging pagkakataong hindi inaasahan. At kapag naganap ang gayon kay Elaine ay ipapaalala niya rito na minsan ay kanyang sinabi na kung kakaibang magbiro ang pagkakataon. Higit na kakaiba at may kapantastikuhan kung magbiro ang kapalaran. Sana'y hindi siya nagkakamali ng kutob. Nahiling ni Aling Inyang.
Sa susunod na kabanata, maaaring magsimulang muling gumulo ang damdamin ni Elaine sa pag-usbong ng balitang muling ang ibebenta ang bahay ng kanyang alaala. Asahan ding magkakaroon ng mas malinaw na pagbubunyag ang lihim ni Aling Inyang na posibleng magbago sa landas ng kapalaran ni Elaine. Kaya abangan natin